Ang nilalamang aralin sa video na ito ay una, kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa kabanata. Ikalawa, salaysay ng kabanata 31 na pinamagatang mataas na kawani. At ikatlo, karagdagang kaalaman ukol sa kabanata 31. Narito na ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa Kabanata 31. Unang bilang, nailathala. Ang ibig sabihin, nailimbag. Ikalawa, magugugol o malalaan o di kaya maglalaan. Ikatlong bilang, mawawalang halaga. Ang ibig sabihin, mawawala ng saysay o mawawala ng mabuting kahulugan. Ikaapat, pilibustero. Ang ibig sabihin, suwail o kalaban ng simbahan at pamahalaan. Ikalimang bilang, umalingaw-ngaw. Ang ibig sabihin, dumagundong o kumalat sa kapaligiran. Iyong pakinggan ang salaysay ng Kabanata 31 na may pamagat na mataas na kawani. Si Basilio at ang pagtatanggol sa kanya ng mataas na kawani sa walang katarungang pagkabilanggo. Tampok sa pahayagan ng Maynila ang mga balitang galing sa Europa at ang pagtatanghal ng operang Pranses. Hindi na ilathala ang paglusob ni Matanglawin sa isang lalawigan at ang pagtalon mula sa tore ng kumbento ng isang dalaga. Kapag ang nilooban ay isang Espanyol o ang kumbento, nakatitiyak na nakalathala ang mga ito. Walang nagbalita tungkol sa nangyari kay Huli. Nalaman nila ang pag-alis sa bayan ni Padre Camora upang manirahan sa kumbento ng Maynila. Kinaawaan pa ng periodistang si Benzaib ang praile na may mabuting kalooban. Upang makalaya ang mga mag-aaral, hindi pinansin ang magugugol na mga handog na ipinagkaloob at paghihirap ng mga magulang at mga kamag-anak. Naunang makalabas si Makaraeg at huli si Isagani pagkat natagalan bago dumating sa Maynila si Padre Florentino. Tanging si Basilio ang di nakalaya dahil pinabigat pa ang kanyang kaso ng mga ipinagbabawal na aklat. Hindi malaman kung ito'y medisina legal toksikolohiya ni Dr. Mata o ilang pahayagan tungkol sa mga balita sa Pilipinas. Malaki po ang pagpapahalaga ng mga guro niya sa kabaitan at kasipagang taglay. Kung di siya makakalaya, hindi niya matatapos ang kursong medisina. Mawawalang halaga ang lahat ng naumpisahan niya pagtatanggol ng mataas na kawani. Kung totoong magtatapos na ang Basilyong iyan, dapat ngang lalong makulong ang pilibusterong manggagamot. Galit na tugon ng Kapitan General. Napataw sa kaawa-awang binata ang buong bigat ng timbangan ng walang katarungan. Napiit ako na walang kasalanan. Mabuti po at tinulungan po ninyo akong makalaya. Handa na po ako ngayon. Bigyan po ninyo ako ng sandata. Pinangatawanan ng mataas na kawani ang pagtatanggol kay Basilio. Ipinaalala niya sa Kapitan General ang tungkulin sa bayan, ang karapatan ng mga Pilipinong maghimagsik sapagkat pinagsamantalahan sa halip na tangkilikin at pairalin ang matuwid na pagkatalo. Sinagot naman siya ng General na wala siyang kinalaman sa bayan sapagkat hindi naman ito ang naghirang sa kanya. Lalong lumubha ang alita ng mataas na kawani at ng Kapitan General. Umalingaw-ngaw pa ang kanyang naging pahayag sa General na kung ako po ang tatanungin, malaking karangalan ang pagkaapi sa hindi nabigyan ng katarungan, katotohanan at kalayaan. Masarap ipaglaban ang sinumang inapi sa lipunan. Habang nasa kanyang sasakyan ang mataas na kawani, binanggit niya sa kotserong Indio ang pahayag na kapag dumating ang araw na makapagsasarili na kayo, alalahaning sa Espanya may pusong tumitibok dahil sa inyo at nakikipaglaban para sa inyong karapatan. Iyong napakinggan ang salaysay ng Kabanata 31 na may pamagat na mataas na kawani. Dumako naman tayo sa karagdagang kaalaman ukol sa kabanata. Dahil sa maling parusang nakamit ni Basilio sa kamay ng mga mapang-abusong Kastila, mabuti na lamang at may mataas na kawani na ipinagtanggol si Basilio upang makalaya. Ang pangyayaring ito ay nagpapahiwatig na hindi lahat sa pamahalaan ay tiwali. May iilang nasa katungkulan na tunay ang hangarin para sa bayan. Ngunit
Nadadaig sila ng mga palalo sa kapangyarihan at ganid sa kaba ng bayan. Ang kawalan ng katarungan ay isa sa mauunawaan dito sa Kabanata 31. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.